talakserye sa palengke. Narito. Sino sa inyo dito ang madalas mamalengke? Aba, talaga ah. Okay. Pasok na mga suki at timbangin itong away ng dalawang tindera. Away na dapat ay tapos na pero hindi pa pala. Itong unang tindera inakusahan naglalagay daw ng bulok na gulay sa paninda ng iba. Pero ang reklamo niya ngayon, bakit daw siya ipinabarangay pa? Bebe! Yan ang reklamo ni Bebe. At ang inireklamo niya, kapwa tindera na tamang hinala daw na sinasabotahe ang mga gulay niya. Marivic! Kaninong katwiran kaya ang mangingibabaw sa talakserye sa palengke? Sari-saring gulay ang mga paninda sa palengke. Pero may nahalong bulok na ang salarin daw ay si Bebe. Salbahe talaga yan. Pag wala siyang tinda, naninira ng mga paninda ng katabi niya. Oh, may gulay! Umabot pa sa barangay ang kanilang away. Nakita ko talaga, Bebe, na naglagay ka ng mga bulok na gulay sa paninda ko. Kaya huwag ka na magkaila, Bebe. Ay, nako, bari-barihan lang tayo ng mga tindera dyan sa palengke, nagaway-away pa, walang magandang idulot sa mga taong nagtitinda. Talakan at siraan. Bebe versus Marivic, round 1. At yan ang problema natin sa palengke. Bebe, Marivic, harapan na! Teka muna! Ang lakas ninyong makasipsip, hindi nyo pa nga alam kung ano ang problema eh. Sorry. Teka muna! So, Bebe, ano ba ang problema? Bali, ano po, ganito po ate ko ring. Na first time ko pong mapahiya sa barangay namin. Pinabarangay niya po ako. Kaya galit na galit po ako sa kanya. O, bakit Naiinis po na? ako sa kanya. Anong pinagmulan? Bali, yung paglalagay lang po ng bulok na gulay sa palengke na ako pinagbibintangan. Nilagay sa pwesto niya. Opo, hindi naman po ako eh. Talaga bang nilagyan mo ng bulok? Hindi po kasi magkatabi po kami. Napapagkamalan niya lang po na ako Oh. na ang naglalagay. Matagal na kayo- naman po nakikita sa akin. Teka, matagal na kayong magkatabi. Opo. Matagal na kayong magkatabi. Opo, opo. Pero ngayon lang nangyari yung naglagay ng bulok. Opo. Oh, bakit mo naman gagawin yun? Bakit naman niya gagawin yun? Eh, parang naiingit po siya sa akin eh. Bakit mo siya pinagkakamalang naiinggit sa'yo? Kasi mas marami pong bumibili sa akin. Kaya inaano niya, sinisiraan niya ako doon sa mga customer. Kaya naglalagay siya. naninira. Meron na palang pinagkasunduan sa barangay, tapos wala ring nangyari. Ang importante dito sa akusasyon ay yung ebidensya. May ebidensya ka ba, Marivic, na talagang ano? Si Bebe? Kitang-kita ko po siya na siya naglalagay ng mga bulok sa ano ko, sa paninda ko. Kitang-kita mo? Opo, kaya na siya talaga po na ano, pinapatong niya doon sa mga. Wala kang ebidensya, wala ka sa ano. Wala ka Anong wala? Eh, ikaw na nga eh. Walang Ikaw na nga yung nakakita. Walang naglalagay, di ba? Kaya nga ako nagagalit eh. Walang nakikita. Dapat may prueba Hindi, kasi yung marami akong nakikita. prueba. Kaya wala. ikaw yung naglalagay. Walang testigo. Anong walang testigo? Maraming Dapat may testigo. Wala Kita-kita ko na nga Ate ko eh. rin nalilito ako kung malungkot ba talaga si Bebe. Ano, smiling face ka na, Bebe. Oh. Yan ang mukha ng sales. Sabi niya, alam mo, wala kang preba. Nakangiti siya. Tignan niyo, ang ganda. Oo, pero ano pa ba ang mga pruweba na sabi mo, Marivic, marami kang pruweba? Opo. Ano nga yung mga yon? Yung mga video po, may mga video doon na ano, nilalagay ng doon talaga. Tsaka yung mga kapitbahay po namin doon, nagsasabi. Ano? Ay, pwedeng AI yung video, di ba? Uso ngayon yun. Yung Grabe nga, namamalengke na lang, may pang AI pa. Wala kapitbahay silang po namin ganun. doon, ang mga nagtitinda, ganun din po yung sinasabing nila. Ayun, teka muna. Ano bang video ang sinasabi ninyong meron? Ano ba yung video na yon? Yung video po ng kapitbahay namin, ewan ko kung nadala po dito eh. Pero siya po talaga yung na ano. Wala po siya testigo.
Marami pong nakakakita mga kapitbahay namin doon, na kapwa din namin tindera. Parang kung hindi ako ang makakakita niyan, parang mahirap din maghusga, no? Siyempre, sabi mo lang yon. O, tsaka kahit umabot tayo sa Korte Suprema, eh, kailangan ng ebidensya. Yun pa rin yun. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Pero ilang beses na ba nangyari itong paglalagay ng mga Bali, bulok? isang linggo lang po. Sa loob ng isang linggo. Opo, ngayon lang po. Ang tanong, kung matagal na nga kayong nagkakasama, magkalapit ng pwesto, bakit ngayon lang niya gagawin? Bakit ngayon lang siya maiinggit sa'yo? Hindi ko po alam kasi mas marami nga po akong paninda sa kanya na tapos maraming bumibili. Ganun ba yun? Hindi naman. Meron ka bang, marami ka bang utang sa buhay? Wala naman po. Ay, Bali, salamat sa napapagbibintangan lang po talaga ako. Oo, nakalusot ako doon, ha? Okay, so wala ka mga utang. Wala po. So, di ba, parang ano ba yung kakainggitan mo na sinasabi niya? Kung maayos naman ang pamumuhay mo. Yun lang mga siguro. Sa akin lang po yung mga customer lang po na Ang mga customer. Nagkakaagawan ba kayo ng customer? Minsan po. Minsan. Okay, so bakit mo naman naisipang ilapit na sa barangay yung problema? Kasi gusto ko lang po sana maayos para makapagtinda rin ako ng Kasi yung mga customer, nagagalit na rin sa akin kasi nagtitinda ako ng bulok. Dahil nahahalo dun sa mga gulay na nilalagay niyang bulok sa akin. Kaya gusto ko rin sanang maayos. Kasi nag-aalaga ako ng nanay ko, yun lang po ang kabuhayan namin eh. Ayun. Eh kung gano'n na nalulugi ako dahil sa pagtitinda niya paglalagay niya ng bulok, Magkano ang take home ng nagbebenta ng gulay? Yung neto na, ha? Magkano ang kita? 1,000 po yung kasama na po dun lahat. Sa maghapon? Opo. So, mga 500? Opo. Ganyan. Mga 500, tama ba? Mga 500. Puhunan mo 500 din. Ayun. Nauubos naman sa maghapon. Depende po sa dami ng tao. Anong nangyayari kapag nabubulok at hindi nabebenta? Bibigay niya sa akin yung niya. Ano? Kung hindi naman po mabibili, mayroon parang i-retail mo yung hiwalay-hiwalay. Hiwa-hiwalay na lang. Opo. Ayun. Ikaw, anong ginagawa mo pagka hindi nabibili? Bali, pinapakain na lang sa mga manok, Pinapakain sa manok, sa ganon. mga alaga po. O kaya lutuin mo sa bahay nyo. Itanim mo ulit. Repolyo forever. Ano yon? Itanim niya ulit. Itanim ulit, grabe ka. Nilalagay nga daw niya doon sa pwesto ni Marivic. Oh. Ang natanim po nila ngayon ng Ate Coring ay sama ng loob. Ayan, yung pagtatanim ng sama ng loob, yan ang mahirap. Pero ang maliban dito ay yung paninira, ano? Opo. Oo, yung paninira. Yung sinasabi niya, lagi akong mabaho sa mga customer. Amoy banghe. Hindi naman po, kasi isang araw po, pinagsabihan ko lang po siya, naamoy ko po siya. Sinabihan ko lang po, bakit ganun? May naamoy ako. Paki-describe po Hindi ng ka amoy. na nga dapat makialam kasi Hindi personal pwede. ko na yon. Parang Kung sarili maligo yun, ako pare o sa'yo. hindi, paano ba naman Hindi, para sa magkakaroon ng amoy? tindera, dapat may nakinig ka nagtitinda sa po akin, bang para din po sa amin, sa mabango? isa yun. Ano ba, Hindi maniligo pwede. ba ako ng mabango Hindi para pwede, sa'yo? kailangan makinig ka. Kasi para Ako sa'yo, yung titinda para eh. sa'yo naman yun eh. Ikaw lang yung nakikiamoy ka lang. Amoy yan ng Kala mo kung sino ka na rin. Amoy yan ng mga namimili. Hindi ganun. Hindi. Namimili. Naamoy kasi yan ang mimili. Kaya Teka muna, pinagkasundo na kayo ng barangay. So doon sa pagkakataong yun, nagkasundo na kayo sa barangay. Nagkasundo na po kami, kaya lang sinugod niya pa po ulit ako nung palabas na po kami, nung nandito na kami sa gilid ng barangay. Pinagmumura niya ako doon. Kasi nga, hindi mo napahiya ka. Opo. Tsaka nagalit din po ako kasi hinampas niya po ako kaya po ako. Hinampas niya po ako Hinampas sa po likod. siya Hindi kasi ako dahil makaano. naglalagay siya ng bulok. Ayan, hindi lang gulay ang nabubulok, pati raw ugali pag hindi natin inayos ang ating sarili. Siya raw mismo ang nakasaksi sa masamang ugali ni Marivic at sa away nila ni Bebe. Sel, humarap ka na! Mahihinhin ang ating mga panauhin, ano? Opo. Oo, para maiba-iba naman, hindi sila nag-uupakan. Ayan. Sel, ano naman itong video na sinasabi na meron ka? Anong meron sa video na yon? Talaga po kasi masama ang ugali niyan eh. Nagtitinda rin Hindi mo ko kilala, hindi mo ko kilala. totoo naman Paano mo ko nakakilala? Ikaw nga ako, nagtitinda ka lang din doon. Ilang taon ka pa lang. po kasi yan, Ma'am Corina. Napunta po ako sa tabi ng pwesto niya. Pinalayas po ako niyan. Binasa po ko yung paninda ko. Paano Ganun po kasama talaga ugali meron yan. Pinupwestuhan niya. Paano ko mabibilan?
Di talaga pong masama ugali niya. Meron nga po nagpadaan na talagang pinaalis Hindi mo niya. alam, ako ang biktima dito. Ikaw talaga ang masama ugali. Meron ka talaga. Hindi ka marunong Hindi makasama mo sa mga alam kung tindera. ano pinasasabi mo dahil kailan ka lang nagtinda. O sige nga, pakita nga ng eksena ng away. Tama ba? Ayun. Dahil sa eksena na yon, yung nakita po natin, pinabarangay mo na, Opo. Maribik, si Opo, Bebe. opo. Kasi nga, para magkaroon ng solusyon. Opo. Anong sabi ng barangay? Na ayusin na lang daw po namin kasi kami lang naman yung magkakasama doon. Ang Yun ang kaso lang tanong po, ko. sinugod niya po ulit ako nung hapon. Ate Maribik, di ba sabi mo, sabi niya pinaalis mo siya. Siya po yung pinaalis Oo, ko doon sa Sel. tapat ko. Di ba inaano ka niya Opo. na pati siya nadamay. Opo. Eh kung nakalipat ka naman pala ate, bakit kayong dalawa ni Bebe, kung may problema kay Maribik, baka pwedeng lipat na lang, iwas gulo na lang, kaysa nagkakaganito kayo. Hindi po. Kasi nung pinaalis niya po ako, may time po na may bumibili sa akin. Kala niya nakarangan ko yung tinda niya. Actual na may Ginagawa bumibili. yun. Pag wala na yung bantay, tsaka siya naglalagay doon sa tapat ko. Ganito, tapat ko, tapos lalagyan Parang na ng kariton. nananadya. Opo, opo. Ganon, ninasadya. Kaya yun naman pala ate, Sel, magdadamdam talaga. Eto naman. Para sa kanya, maayos na tindera si Marivic. Hindi nanlalamang, hindi nandadaya. Wilma, humarap ka na. O ikaw naman, ano ang patutuo mo? Si Ate Maribik po, parang kapatid ko na po yan. Mabait po yan. At siya po yung bumubuhay sa pamilya, sa nanay niya. 86 years old na po. Sa pagtitinda lang po niya nakukuha yung pang-araw-araw nilang gastusin. Ate Wilma, so masasabi niyo po na established na po si Ate Marivic sa kanyang mga suki, sa lugar ninyo na maayos po Opo. siyang Maayos naman maayos po. po siyang Kaya lang seller. po yan, dalawa lang po yan. Siguro po, nainggit po sa kay Ate Maribik kasi... Talaga ba? Talaga ba? Pero naman talaga kayo. Mabait po yan. Mabait po nga po yan sa Ate Maribik. Sa bahay, angel yan. Pero sa palengke, demonyo yan. Hindi kaya. Mabait po yan. Hindi po yan. Talaga ba? Mabait po Kasi siya. tamang hinala po yan sa lahat ng bagay sa kayo. palengke. Tamang Tingit lang hinala kayo. yan. Tingit lang. Hindi po Tamang yan. hinala po yan. May tanong po ako. Paninda ko. Tingin niyo po ba inggit sila o threatened po kayo? Ingit po. Inggit. Kasi kung ako, pakiramdam ko na established na ako, di na ako matatakot. Magbenta ka sa harapan ko, sige lang. Sa akin pa rin Kasi nga bibili. po, kaya ako nagkakaganon kasi may binabayaran po kaming bahay. Bakit kami Paano wala? kung wala kaming kikitain? Yung gamot ng nanay ko, saan ko kukunin? Ate Wilma, Kaya kami nagtitinda, kaya ako nagtitinda doon. Pero again, nasan yung ebidensya na nakakita talaga sa kanyang naglalagay ng bulok sa pwesto? Katabi rin po namin tindahan Wala po, doon ma'am. sa Wala ano. na gumagawa. Hindi, nakita na po. Ano yan? Hindi po. Huwag kang Nakita na po. magsasabi Nakita ng po okay. yan. Nakita na ebidensya. Tsaka inamin niya po na siya naglalagay ng ano, ng bulok. Sa barangay namin niya? Opo, opo. Oh, Paano kaya yun inamin po ni Bebe? Kasi nung dating isang linggo na naghihina-hinala yan, kung ano nung po pinagsasasabi niyan, kaya nainis yan. Hindi nga siya, sana hindi. Ginawa na ni Bebe. Kaya ako lalo naghinala sa kanya. Dr. Love, how to be neighborly in a palengke? Sa palengke, nandiyan lahat ng problema talaga. Iba-ibang ugali ng tao. Pero ang nakikita natin dito, pinag-aaralan ko lang po, Marivic, kung may tindahan kayo, magkadikit ba kayo ni Bebe ng pwesto? Nakita mo yung Ayun. metro kanina? Malayo-layo So hindi ko nga alam paano niya mapupuslitan ng bulok Exactly. yun. Yung bulok na gulay, ano? Yung sinabi ni ate ko rin kanina, yun ang magandang solusyon, maghiwalay kayo. Kasi wala akong makitang magandang solusyon dito. Dinahan na kayo sa barangay, nagkasundo na kayo sa barangay, kayo mismo hindi nyo sinunod yung kasunduan. So anong klaseng mga ugali meron kayo? Nakipagkasundo kayo, pero pagtalikod nyo doon sa mga authorities,
binaliwala niyo yung kasunduan. So dito makikita yung pagkatao niyo. No? Pinakamagandang solusyon, maghiwalay kayo ng pwesto. After all, pag hinabol naman kayo ng pulis, kanya-kanyang takbuhan kayo di ba? So maghiwalay na kayo ng pwesto nang hindi kayo nagkakabungguan. May isang issue pa rito na gusto ko lang pagtuunan ng pansin. Nakikita ko sa mga tindahan, pag merong sa palengke pag may nakapwesto rito, out of respect, miski anong titinda mo, huwag kang tumapat doon sa kanyang pwesto. Respeto ang tawag doon. Kasi kahit ibang itinitinda mo, nakabalandra ka doon, sa tapat ng kanyang paninda, maaapektuhan siya. Respect ang tawag doon.